Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo, huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay tinatawag na Gaudete Sunday. Ang ibig sabihin ng salitang Gaudete ay magsaya kayo. Ang kulay sa simbahan ay pink, isang kulay na mas masaya kaysa violet. Pinapaalaala sa atin na ang patutunguhan ng ating paghahanda at pagpipinitensya ngayong Adbyento ay kasiyahan. Hindi tayo mabibigo. Talagang darating ang Panginoon upang tayo ay tubusin. Nagsalita ang propeta na siya ay pinuspos ng Espiritu Santo upang ipahayag ang magandang balita sa mga dukha, upang pagalingin ang mga sugatang puso, at upang bigyan diin ang kalayaan sa mga bilangguan. Ang pagbasang ito ay siyang binasa ni Jesus nung siya ay nasa sinagoga sa kanyang bayang Nazaret. In-apply ito ni Jesus sa kanyang sarili. Siya ang nagdadala ng magandang balita sa mga dukha. Siya ang pinuspos ng Espiritu Santo. Siya ang sinugo upang ibalita na ngayon na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Sa pagdating ng Panginoon, nalulugod ang nasa Jerusalem. Dadamtan ang tagaroon ng kasiyahan tulad ng isang ikakasal. Ang pagdating ng kaligtasan ay nihahambing sa isang binhi na tutubo at sisibol. Ito po ang inaasahan nating darating, hindi lang ngayong Pasko, ngunit lalo na sa pagdating muli ng Panginoon. Talagang malapit na ang Pasko, pero magandang tanungin natin ang ating sarili. Ano ba talaga ang inaabangan natin sa Pasko? Ang iba ay nag-aabang ng bonus, pero baka naibigay na ang bonus. Christmas party ba ang mga inaabangan natin? O caroling? O bakasyon? O shopping? O regalo? Hindi naman masama ang mga ito, pero hindi lang ang mga ito ang binibigay ng Diyos. Nag-aabang ba tayo ng kaligtasan? Kaligtasan sa kahirapan, sa kasamaan, sa kasalanan? Gusto ba nating mas maging malapit tayo sa Diyos ngayong Pasko?
Let us purify our intentions. Asahan natin ang tunay na kahulugan ng Pasko at hindi tayo mabibigo. Malugod tayo sa Panginoon. Siya ang darating. Ang Panginoong Hesus ay ang inaasahan natin sa Pasko. Halina, Jesus, dumating ka na. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.